kailangan magparaya at kailan din dapat ipaglaban ang nararamdaman. Tawag mula sa kanyang cellphone ang nagpagising kay Aryan ng umagang yon. Kinapa niya ang cellphone sa bedside table. Nakapikit na sinagot ang tawag. Hello? Hello, sweetie. Hindi ka raw umuwi kagabi, sabi ni Manang Mila. Ang mama niyang si Minerva ang nasa kabilang linya. Ma! Napamulat ng mga mata si Aryan. Kinapa niya ang eyeglasses sa bedside table at isinuot. Ilinibot ang paningin. Hindi niya kwarto ang kinaroroonan. Naramdaman ng dalaga ang bagyang pagkirot sa ibaba niya. Natakpan niya ang bibig nang mapagtantong wala siyang anumang saplot. Puting kumot lang ang nagtatabing sa hubad niyang katawan. Wala na sa kama ang lalaking nakaniig niya kagabi. Hello Aryan, nandyan ka pa ba? Tanong ng mama niya. Opo, nakitulog ako kina Rose. Nakagat niya ang pang-ibabang labi dahil sa unang pagkakataon, nagsinungaling siya sa ina. Natapos ang pag-uusap nilang mag-ina. Inalala ni Aryan ang nangyari kagabi, kung paanong napunta siya sa hotel na yon at naisuko ang pagkababae sa estranghero. Isang full-time screenwriter ng isang network company si Aryan Solomon. Matagumpay ang kakatapos lang na movie script na nagawa nila, kaya may pa-team dinner ang team leader nilang si Sir Jason. Si Jason na bukod sa project leader niya, ex-boyfriend din niya. Isang taon ding naging sila at kakahiwalay lang 1 month ago. Sa dahilang hindi umano makapag-focus sa trabaho si Jason at ipinagbabawal ang office relationship ng kumpanya. Pero 1 week pa lang silang hiwalay, may nababalitaan na siyang bagong niligawan at nobya nito, si Miss Shara. Ang manager nila at anak ng isa sa mga executives ng kumpanya. Marahil totoo nga dahil kasalukuyan sa parking area ng building, kita ng dalawang mata niya, binigyan ito ng bulaklak ni Jason. Natuwa ang babae. Naghalikan ng mga ito. Pagkatapos, ilalalayan ng sumakay sa kotse ni Jason. Balak palang umangat pa ang karir at hindi na siya gusto, kaya nakipaghiwalay. Hindi pa siya diniretso. Napailing si Aryan. Okay lang yan. Hindi siya kawalan. Maghanap na lang tayo ng boylet sa bar. Birong bulong sa kanya ng kaibigan at katrabahong si Rose. Ano? Hinila na siya nito, papasok ng sasakyan. Fantastic job, team! Cheers para sa mas marami pang successful movie at TV script. Itinaas ni Jason ang hawak nitong wine glass. Cheers! Tuwang-tuwang sabi ng grupo ni na Aryan. Maging siya ay nakipagpingkian na rin ng baso. Subalit ang baso niya lang ang naiiba ang laman, orange juice, habang sa mga kasamahan ay alak. Aryan, minsan lang naman to. Lumapit sa kanya si Miss Shara, kinuha ang juice niya at pinalitan ng alak. Pero hindi umiinom si Aryan. Depensa ni Rose. Tila gusto ring awatin ni Jason si Shara. Yaan mo na, sabi niya kay Rose at formal lang na tiningnan si Jason. Okay, cheers! Pasimuno ni Shara. Pingkian ulit ng mga baso. Bahagyang napaubos si Arya nang humagod sa lalamunan niya ang nag-aagaw na lasa ng pait at tamis ng alak. Nagpahid siya ng bibig. Yuhu! Sigawan ng grupo niya. Sabi sa'yo diba, masarap yung wine? Sabi ni Shara. Sinalinan ulit ang baso niya. Pagkatapos bumalik na ang babae sa tabi ni Jason. Parang nananadya ang Shara na yan ah. Huwag niyong sabihing manager siya at di ko siya uurungan. Halata sa boses ni Rose ang gigil. Okay lang Rose. Nilagok niya ang laman ng baso. So magpapakalasing tayo ngayon. Okay. Ininom din ni Rose ang nasa baso nito. Basta maghahanap tayo ng pogi ha? Hagik-hik na dugtong pa ng kaibigan. Lumapit ang lalaking kasama nila at niyaya si Rose na sumayaw. Okay ka lang dito? Tanong ni Rose. Nakangiti siyang tumango. Mag-isa siyang naiwan sa table habang ang lahat ay may mga kapares at nagsasayaw sa gitna. Alak ang hinarap niya. Habang tumatagal pakiramdam ni Aryan nawawala na ang pait nito. Bumalik sa table nila sina Jason at Shara. Panayang lambotsingan ng mga ito. Siya na ang nahiya kaya tumayo siya at nagtungo sa comfort room. Naroon si Aryan sa isa sa mga toilet cubicle at malinaw niyang naririnig sa labas sina Shara at ang kausap nito. Miss Shara, kayo na ba ni Sir Jason? Oo, kami na. Di ba girlfriend niya si Aryan, yung screenwriter sa team niya? Ex-girlfriend. Hiwalay na sila at sino ba namang tatagal sa baduy na yun? Ang tsaka manamit.
Tapos napaka-conservative, sabi ni Jason ni ayaw magpahawak ng kamay. Nagtawanan ang magkausap. Si Arya na nasa loob ay nakagat ang pang-ibabang labi. Inantay niyang makaalis ang mga ito bago siya lumabas. Sinipat niya ang sarili sa malaking salamin ng banyo. Nakapusod na buhok, naka-eyeglasses, long sleeve na asul at mahabang palda na hanggang sakong ang haba. Huminga siya ng malalim. Bakit ba? Sa ganitong ayos siya, mas komportable. Paglabas ni Arya ng banyo, dumiretso ang dalaga sa bar counter. Nasa dance floor pa rin sina Rose at nag-iindak. Hinayaan niya lang ang kaibigan. Naupo si Arya sa mataas na stool at nag-order ng alak sa bartender. May lalaking umupo sa tabi niya. Nag-order din ng alak nito. Saglit niyang tiningnan. Malaking tao. Fit ang puting damit na pinatungan ng leather jacket, naka-denim pants at nakasuot din ng leather boots. Hindi na niya pinag-aksayang tingnan ang muka. Aryan, nandito ka pala. Bakit ka umalis sa table natin? Nalapitan siya ni Rose. Pinapaypayan nito ang sarili dahil pinagpawisan sa kakasayaw. Oo, mas komportable ako rito. Napahinga ng malalim si Rose. Sa bagay, ang awkward nga. Tila ito ang nalulungkot para sa kanya. Narinig nila ang malakas na hiyawan nang galing iyon sa table nila. Shara, will you marry me? Nag-propose si Jason kay Shara. Nakaload ito at may inaabot na singsing. Yes, Jason! Yes! Tugo ni Shara. Nagyakap at naghalikan ng mga ito. Nagpalakpakan ang mga kasama nila maging ang ibang nakakita. At nag-propose na nga ang manluloko. May ngit-ngit na sabi ni Rose. At least nakipaghiwalay muna siya bago naghanap ng iba. Natawa ng pagak si Aryan. Nilagok ang alak sa harapan. Naku, baka nga nung kayo pa, may something na yan sila ni Miss Shara. Alam mo naman yung isa, madaling bumigay, samantalang ikaw conservative. Komento pa ng kaibigan. Hindi malayo. Napailing si Aryan. Muling ininom ang alak na nasa kopita. Napangiwi siya dahil tila pumait. Miss. Awat ng lalaki sa tabi niya. Napanganga si Rose nang makita ang lalaki. Aryan! Kinalabit siya ng kaibigan, inginuso ang katabi niya. Napalingon siya sa tinukoy nito. Ang pogi! Kinikilig na bulong ni Rose. Mag-first move ka na dyan. Sulsul pa nito. Pagkatapos nawala na sa tabi niya ang kaibigan dahil niyaya na namang sumayaw ni Napoleon. Yes? Kunot toong tanong niya sa lalaking katabi. Sa akin yan. Sagot ng estranghero. Itinuro ang hawak niyang kupita. Napatingin siya sa bartender. Tumango ito bilang pagkumpirma. Ito po yung sa inyo. Sabi nito. Fine, sayo na. Pagsusungit ni Aryan, ilinapag sa harap ng estranghero ang baso. Napailing ang lalaki. Tila ba gustong sabihin na kaya ka ipinalit sa iba dahil mataray ka. Inirapan niya ito. Nag-order pa na nag-order ng alak si Aryan. Nang akma na siyang tatayo mula sa stool, hilong-hilo na siya. Muntik nang matumba. Mabuti na lang may maagap na braso ang sumalo sa kanya. Ang estranghero sa tabi niya. Mahigpit na hawak ang bewang niya. Habang si Aryan ay napakapit sa batok nito at napatitig sa lalaki. Kumurap-kurap siya. Malalagong kilay. Magagandang mga matang nakakaakit tumitig. Matangos na ilong. Labing may tamang nipis at kapal. Tama nga si Rose. Napakagwapo ng lalaki. Mas magandang lalaki pa ito kaysa kay Jason. Matangkad din ito at malakas ang katawan. Isa pa, napakabango. Okay ka lang, Miss Masungit? Ha? Kahit umiikot ang paningin, kumalas siya sa lalaki. Siya namang pagtawag sa kanya ni Jason. Aryan. Napalingon siya sa dating nobyo. Aryan, can we talk? Tanong ni Jason. Kunot ang noo at sa katabi niya nakatingin. Sir Jason, tungkol saan? Namumungay ang mga mata niya dahil sa kalasingan. Jason! Nakasunod ka agad si Shara rito. Nahihilo na ako. Maarteng sabi nito humilig kay Jason. Sir Jason, bukas na lang po tayo mag-usap sa opisina. Asikasuhin nyo na lang po muna yung fiancé mo. Nakangiti pero madiin niyang sabi. Pagkatapos iniwan na ang mga ito. Sa labas ng bar, nagsuka siya ng nagsuka. May marahang naghagod sa likod niya at nag-abot ng tissue.
Agad niyang kinuha iyon at pinunasan ng bibig. Pagkatapos inabutan din siya ng bottled water. Salamat. Matapos niyang uminom ng tubig, humarap siya sa nag-abot ng tissue at tubig. Ang estrangherong katabi sa counter bar kanina. Seryoso ang mukha nito at nakakross ang mga balikat. Pangit ba ako? Biglang tanong niya rito, tinanggal ang suot na eyeglasses. Nagtataka man, umiling ang lalaki bilang tugon. Hindi ba ako sexy? Tinanggal ni Aryan ang mga botones ng suot na long sleeve. Itinira ang manipis na sando. Lasing na talaga siya. Teka, ano bang ginagawa mo? Pinigil siya ng lalaki ng akma na rin niyang huhubarin ang palda. Muli nitong zinipper ang palda niya. Pinulot ang long sleeve niya at pinatong sa balikat ng lasing na dalaga. Sabihin mo nga, nakakaakit naman ako, di ba? Hinila ni Arya ng damit ng lalaki palapit sa kanya. Oo, sagot nito. Then, angkinin mo ko. Kung hindi siya nakainom, nung kanyang sasabihin ang mga salitang yun. Ano? Gulat na tanong ng lalaki. Kung ayaw mo, kalimutan mo na. Binitawan ito ni Aryan at akto ng tatalikod. Maghahanap na lang ako ng iba. Humagikhik ang lasing na dalaga. Bago pa man siya makahakbang, pinigilan siya ng estranghero. Kinabig ang batok niya at hinalikan ang labi niya. Tinampal-tampal ni Arya ng pisngi dahil sa mga pinagagawa kagabi. At bas na lang niya ibinigay ang pagkabirihen sa lalaking hindi niya kilala. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa banyo marahil naroon ang lalaki. Nagmadali siyang bumangon at pinulot ang mga saplot na nagkalat sa sahig. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang punit ang underwear niya. Ang bra naman ay sira ang hook. May nakita siyang paper bag sa gilid ng kama, mga panloob at dress ang laman. Ginamit niya ang mga panloob pero ang damit pa rin kagabi ang sinuot niya. Dahan-dahan na niyang binubuksan ang pinto. Saan ka pupunta? Ganun na lang ba yun? Pagkatapos ng pinagsaluhan nating mainit na gabi, basta ka nalang aalis? Nakalabas na ang lalaki sa banyo. Nahigit niya ang hininga at dahan-dahang humarap. Bagong ligo ang lalaki at nakatapi lang ng tuwalya ang pang-ibaba. Dumukot ng pera si Aryan sa bag niya, naglabas ng 5,000. Heto. Inilagay niya ang pera sa bedside table. Kulang yan. Nagdagdag siya ng 3,000. Nakakaloko ang ngisi nito na para bang pinagtitripan siya. Lumapit ito sa kanya, kaya napaatras ang dalaga. Kinuha ng lalaki ang pera at ibinalik sa kamay niya. Libre na lang serbisyo ko sa'yo. Total virgin ka naman at wild sa kama. Lumapit pa ito ng gusto, kaya umatras pa si Aryan hanggang napaupo siya sa kama. Just give me your number and address, Aryan. Ilapit ng lalaki ang mukha sa mukha niya, binubuyo siya. Hindi na kailangan. Kalimutan na lang nating pareho ang nangyari kagabi. Tinabig niya ito at tumakbo na papunta sa pinto. Remember my name, Alton Ledesma. No, hindi na magkukross ang landas natin. Pangako ni Aryan sa sarili. Makalipas ang 1 linggo, pauwi na siya galing opisina. Tumawag ang inang si Minerva. Pauwi na umano ito galing Oman mula sa pagbisita sa pag-aari nilang recruitment agency sa Middle East. Sweetie, may gusto pa sana akong sabihin. Malambing na sabi ni Minerva. Yes ma, ano yon? Alam mo kung gaano ko kamahal ang papa mo and it's been 10 years mula nang mabiyuda ko. Akala ko hindi na muling titibok ang puso ko pero nakilala ko si Ledesma. Nagustuhan and kami na. May kasintahan na ako. Okay lang ba? Nag-aalangan si Minerva. Ma, deserve mong maging masaya and masaya ako para sa'yo. Talaga? Thank you, sweetie. Can't wait to see you. You're welcome. Miss you too, ma. I'll be at the airport by 6 p.m. Gusto mo bang sundin kita? Tanong ni Aryan. Huwag na, sweetie. Kasama ko si Laura at susunduin ako ni Ledesma. Kinilig ang ina nang mabanggit ang nobyo nito. Habang ang Laura na tinutukoy ay ang assistant nito. Dediretso na kami sa bahay para maipakilala ko siya sa'yo. Okay ma, safe travel. Thank you sweetie, love you, bye. Bye, love you too. 13 anyos lang si Arya nang mamatay ang papa niya dahil sa sakit.
Kaya ang inang si Minerva na ang mag-isang nagtaguyod sa kanya habang minamanage ang itinayong Overseas Employment Agency para sa mga domestic helpers ng namayapang ama, ang Solomon International Manpower Services. Maayos itong napamahalaan ng ina, kaya hanggang ngayon isa iyon sa kinikilala at pinagkakatiwalaang license agency na nagde-deploy sa Middle East. Kahit busy ang ina, naglalaan ito ng oras para sa kanya, kahit hanggang ngayong 23 anyos na siya, close silang dalawa. After college, ini-encourage na siya ng inang pag-aral ng pagmamanage ng agency. Dahil siya rin naman na magmamana nito. Pero iginiit niyang susundin muna ang hilig sa pagsusulat. Kaya namasukan siya sa isang network company. Inunawa siya ng ina. Nang maging boyfriend niya si Jason, masayang masaya ito para sa kanya at na maghiwalay sila, mas una pa itong nasaktan. Para kay Aryan, ang mama niya ang pinaka-sweet, understanding, matapang at pinakamagandang ina sa buong mundo at mahal na mahal niya ito. Kaya nararapat lang na suportahan niya sa ikaliligaya nito. Aryan! Tawag ng kaibigang si Rose. Sumabay ito sa paglalakad sa parking area. Naging busy tayo ng mga nakaraang araw. Hindi mo na ikwento sa akin kung saan ka nagpunta nung nag-bar tayo dahil bigla ka na lang nawala. Usisa nito. Ha? Umuwi na ako noon, nag-book na lang ako ng sasakyan. Umiwas siya ng tingin. Bakit hindi ka malang nagpaalam? Sorry, nalasing na ako at hilong-hilo kaya hindi na kita nalapitan. Nakagat ni Aryan ang pang-ibabang labi. Pati sa kaibigan ay nakapagsinungaling na rin siya. Napatango si Rose. Siya nga pala, nakilala mo ba yung lalaking nakatabi mo sa counter ng bar? Ha? Napaubo si Aryan. Mabuti na lang may tumawag sa cellphone ni Rose. Rose, mauuna na ako. May bisita si mama ngayon. Paalam ni Aryan. Mabilis na lumayo sa kaibigan at sumakay sa kotse niya. Tumulong si Aryan sa mga kasambahay sa paghahanda ng masasarap na hapunan. Kailangang maging espesyal ang dinner nila dahil may bisita ang mama niya. Nang araw din yon, bumisita si Tita Cecil sa bahay nila. Pinsan ito ng mama niya, isa sa staff ng recruitment agency nila. Dati itong napasok sa mental hospital, nagkaroon ng sakit sa pag-iisip, kaya walang mapasok ang trabaho. Dahil magaling na at kamag-anak, kinuha ito ng mama niya at binigyan ng trabaho. Kaya marami silang maghasalo-salo sa hapunan ngayon. Aryan, nandito na ang mama mo! Sabi ni Manang Mila, isa sa kasambahay. Pagkapatong ni Aryan ng hawak na serving bowl sa mahabang mesa, nagmadali siyang lumabas ng komedor kahit may suot pang apron upang salubungin ang ina. Ma, you're here! Nagyakap sila at nagbeso. Aryan, my dear, mukhang pinaghandaan mo ang dinner ngayon na. Sabi ni Minerva. Yes, ma. Ngumiti siya, tinanggal ang suot na apron. 48 years old na ang mama niya, dating beauty queen at dahil maalaga ito sa sarili at palaging nakangiti, mapagkakamalang halos kaedaran lang niya. Slim pa rin ito at maganda magdala ng damit. Ang mga isinusuot ay fashion trends, sunod sa uso. Hindi katulad niyang old-fashioned. Minsan nag-mall sila mas napagkamalan pa siyang nanay. Hinanap ng mga mata ni Aryan ang nobyo ng ina. Oh, about kay Ledesma. Tila may ipapaliwanag ito, pero nahinto dahil may dumating at tinawag ito. Minerva. Sabay silang napalingon sa lalaking pumasok ng main door. Si Minerva matamis ang ngiti, habang si Aryan napatda sa kinatatayuan. Ibinaba niya ng kaunti ang antipara para mas kilalanin ito. Hindi nga siya nagkakamali. Lumapit si Minerva sa lalaki. Sweetie, I want you to meet Alton Ledesma. Alton, she is my lovely daughter, Aryan Solomon. Pakilala ni Minerva sa dalawa. Shock si Aryan, maging si Alton. Tila hindi rin ito inaasahang anak siya ng nobya nito. Minerva, so glad you're back safely. Bati rin ni Cecil. Oh, Cecil. Nagkatinginan sina Minerva at Alton. Pagkatapos, lumapit si Minerva sa pinsan at nakipagbeso din dito. Who is he? Tanong ni Cecil nakatingin kay Alton. Lumapit ulit ang ina kay Alton. This is Alton Ledesma. My boyfriend. Humawak si Minerva sa braso ng nobyo. Oh, boyfriend. Tumangutango si Cecil. Alton, si Cecil Agustin, pinsan ko. Hi.
Inilahad ni Alton ang kamay upang makipagkamay kay Cecil. Ma, tutulungan ko lang po si Manang para makapaghapunan na tayo. Excuse me. Ang lakas ng kabog ng dibdib ni Aryan. Of all people, bakit ang lalaking naka one night stand pa niya ang kasintahan ng nanay niya? So how did you two met? Usisa ni Cecil. Kasalukuyan na silang nasa hapagkainan. Well, last year pa kami nagkakilala sa isang bar. Nagpalitan ng number, nag-message sa isa't isa and nagkapalagayan ng loob. Nagbablush na kwento ni Minerva. Sa isang bar. Napailing si Aryan. So habit talaga ni Alton ang mamingwit ng babae sa bar. Sabi ng isip niya. Tumingin ang lalaki sa kanya. Matalim niya itong tinitigan. Sa bar? Anong ginagawa niyo sa bar? Tanong ni Cecil. Alam mo naman, minsan gusto natin mag-unwind. Napadpad ako sa isang bar and nag-work naman doon si Alton as bartender. Really? How old are you, Alton? Tanong ni Cecil. 28. Magalang na sagot nito. Naa-amaze na patango-tango si Cecil. 20 years ang tanda sa mama niya. Si Arya naman ay nagingit-ngit at bubulong-bulong. Sweetie, may gusto kang sabihin? Tanong ni Minerva sa anak. Wala po. Aryan, may love life na ang mama mo. How about you? After ni Jason, may bago ng boyfriend. Napunta sa kanya ang topic. Wala po tita. Sagot niya. Nakikipag-date? Miling si Aryan. Cecil, 1 month pa lang mula na mag-break sila, hayaan muna natin makamove on si Aryan. Akala ng mama niya kaya siya nanatili sa kumpanyang pinapasukan ay dahil kay Jason. Yung kaibigan ko may anak siyang lalaki na kaedaran lang ni Aryan. Same sila ng field ng trabaho, kaya sa tingin ko bagay sila. Pagmamatchmaking ni Cecil. Minerva, masarap yung chicken caldereta. Biglang sambit ni Alton. Tala hindi nito gusto ang sinabi ni Cecil, kaya iniba ang paksa. Kumuha ito ng kapiraso ng manok, gamit ang kutsara ay sinubuan si Minerva. Nakangiting tinanggap iyon ng ginang. Si Aryan ang mismo nagluto niyan, sabi ni Manang Mila. Naglapag ito ng dessert sa mesa. Unang beses niya nagluto pero nakuha niya agad ang timpla, mabilis matuto. Pagmamalaking dugtong pa ng matanda. Wow! Si Minerva. Nung natikman ko akala ko, biyasa na, first time pala. Makahulugang, sabi ni Alton, habang nakatitig sa kanya. Halos mabulunan si Aryan sa iniinom na tubig. Okay ka lang, sweetie? Tanong ng ina. Yes, ma. Sabi niya nagpahid ng table napkin. Kung abot niya lang ang paa ni Alton, kanina pa niya ito sinipa sa ilalim ng mesa. Kung alam ko lang na ikaw ang unang titikim, dapat iba na lang pala. Ganti niya. Makahulugan din ang gustong sabihin. Nagsisisi kang ako yung unang tumikim? Oo, dahil mahilig ka pala. Palipat-lipat sa kanila ang tingin ni Minerva at ni Cecil. Wait, dati na ba kayo magkakilala? Nalilitong tanong ni Minerva. Hindi ma, oo. Magkasabay na sabi ng dalawa pero magkasalungat. Lihim niyang pinandilata ng mata si Alton. I mean, nakita ko na siya kasama yung mga office mates niya. Nag-team dinner sila sa bar. Paliwanag ni Alton. Patango-tango ang dalawang ginang. Kailangan niyang mailayo ang mama niya kay Alton dahil manluloko ito. Matagal na palang nobya ang mama niya, nag-hotel pa ng ibang babae at walang iba kundi siya. Tiyak na masasaktan ang mama niya kapag nalaman yon. Natapos ang dinner, nagpaalam na si Tita Cecil. Si Alton ay hinihatid ng mama niya sa garahe dahil pauwi na rin. Pagpasok ng ina sa loob, lumabas si Aryan sa pinagkublihang halaman upang kausapin si Alton. Alton Ledesma! Tawag niya rito. Tumigil ito sa aktong pagpasok sa sasakyan. Ang sasakyang gagamitin nito ay ang sports car na binili ng mama niya. Hi babe, miss mo ko? Mismisin mo mukha mo. Hibalayan mo ng mama ko. Diretsong sabi niya. Bakit? Para tayo na lang dalawa? Nakakainis ang ngisi nito. Dahil hindi ka nararapat sa mama ko, babaero ka. May katibayan ka? Nanunukat ang titig nito.
Bukod sa akin, malamang basta may makilala ka sa bar, dinadala mo sa hotel. Tsaka ang hilig mo pala sa may edad sa'yo. Tiyak ako kung makita mo na si Tita Cecil sa bar, papatusin mo rin. Nagsalubong ang mga kilay ni Alton. Palapit ito sa kanya. Mistulang pagagalitan ang isang batang sinagot-sagot ang nakatatanda. Si Aryan ay napaatras hanggang nasukol siya sa malapit na pader. Anong sinabi mo? Idinikit ni Alton ang kanang kamay sa pader sa taas ng ulo niya. Toy boy, gigolo, captman, gold digger. Pagak na natawa si Alton. Pagkatapos kinastigo siya sa pamamagitan ng halik sa labi at bahagyang pagkagat. Itinulak niya ito at sinampal. Layuan mo ang mama ko, Alton, dahil kung hindi... Dahil kung hindi ano? Anong gagawin mo sa akin? Hindi siya nakapagsalita. Paano kung sabihin ko kay Minerva na nung unang beses tayo nagkita, ibinigay mo agad ang sarili mo sa akin without hesitation? At ikaw pa ang unang nag-initiate. Ano kayang iisipin niya sa pinakamamahal at conservative niyang dalaga? No, I mean, hindi totoo yan. Miss Masungit, nalasing ka oo. Pero hindi ka nagka-amnesia. Naghubad ka sa harap ko at nagmula mismo sa bibig mo ng gabing yon na angkinin kita. May diin ang huling salita nito. Namula ang mukha ni Aryan. Nagpupuyos ang kalooban na iniwan ng lalaki. Dapat ay pagsasabihan niya ito para makonsensya, pero bakit siya yata ang guilty? Dumiretso si Aryan sa agency pagkatapos ng trabaho niya ng araw na yon. Kailangan niyang makausap ang ina. Kung ayaw lumayo ni Alton, ang mama niya ang kakausapin upang layuan nito. Umakyat siya sa third floor kung nasaan ang office nito. Sabi naman ni Laura nasa loob ang ina, kaya kumatok siya sa pribadong opisina nito. Come in, sabi ng ina sa loob. Hi ma. Bati niya pagbukas ng pinto. Hello sweetie. Masiglang bati din ito. Huminto sa pagpirma sa papeles na nasa harapan. Dinalhan kita ng paborito mong sugar-free carrot cake. Oh, how sweet of you. Nilapag niya sa mesa ang dalang box ng cake at umupo sa visitor's chair sa harap ng ina. Huminga siya ng malalim. Ma? Umpisa ni Aryan. Yes, iha, may kailangan ka ba o gustong sabihin? Nag-alis siya ng bara sa lalamunan. About kay Alton? Bakit? Ano ang tungkol sa kanya? I think hindi siya ang tamang lalaki para sa'yo. Hindi dahil sa age gap nyo, kundi dahil sa tingin ko, pera lang ang habol niya sa'yo at womanizer siya. Pera lang ang habol? Womanizer? Sweetie, sa pagkakilala ko sa kanya, loyal at mabuting tao. Depensa ng ina. Magkaibang status niya sa buhay at sa bar siya nagtatrabaho. Marami siyang nakakasalamuhang mga babaeng lasing. Katulad nung unang beses namin nagkita, nabalitaan ko may dinala siyang babae sa hotel. Sino? Tumaas ang boses ng ina at pumaling ang paningin sa maliit na kusina ng opisina kung saan may lalaking nagtitimpla ng kape. Bumaling din siya ng tingin doon, si Alton. Para bang gusto niyang tumakbo palabas. Tiyak na narinig nito ang mga isinusumbong niya sa ina. Is it true, Alton? That night? May dinala kang babae sa hotel? Tanong ni Minerva. Mas lamang ang lungkot sa tinig kaysa sa galit. Si Aryan ay mistulang ginisa sa sariling mantika. Oo, totoo yun. Sagot ni Alton. Lumapit ito sa kanila. Dala ang 2 tasa ng kape. Sino siya? Tanong muli ni Minerva. Ilinapag ng lalaki ang isang kape sa harap ni Minerva, ang isa naman ay hinigop nito. Inihahanda na ni Aryan ang sarili kung sakaling umamin si Alton. Tumitig muna sa kanya si Alton bago sumagot. Ate Agnes, lumuwas siya galing probinsya. Walang matulugan ng gabing yun kaya sa hotel muna nagstay. Hinatid ko siya doon. Totoo namang lumuwas ang kapatid ni Alton. Nakahinga ng maluwag si Minerva, mas nakahinga ng maluwag si Aryan. See? Sweetie, hindi ako lolokoy ni Alton. Isa pa, pinag-resign ko na siya sa bar. Dito na siya magtatrabaho sa agency bilang assistant ko. Mag-leave si Laura ng ilang buwan dahil ikakasal. Tumahimik si Aryan, pero duda pa rin siya sa intensyon ni Alton sa mama niya.
Nakailang busina na si Aryan pero walang kasambay na nagbubukas ng gate. Ano bang nangyayari? Nasaan sila? Lumabas siya ng kotse. Nakita niya ang dalawang katulong ng kapitbahay nila na nakasilip sa bakod nila at naghahagikikan ang mga ito. May tinitingnan ang mga ito sa bandang garahe nila. Nagtatakang pinindot niya ang doorbell ng gate. Manang! Ate Belen! Tawag niya sa mga kasambahay. Sakalang may nagbukas. Ma'am Arya, nandyan na pala kayo. Teka, bubuksan ko yung malaking gate para makapasok yung kotse nyo. Sabi ni Belen. Tumango si Aryan. Nasagot ang mga katanungan niya na makapag-park ng sasakyan sa garahe. Ang gold digger na si Alton, nagka-car wash ng sports car na ibinigay ng mama niya. Shirtless, manipis na shorts lang ang suot. Bahagyang basa na ang katawan. May mga maliliit na sabon sa buhok, sa balikat at sa mga guwit sa tiyan nito. Napalunok siya. So ito yung sinisilip ng mga kasambahay ng kapitbahay nila. Maging sina Ate Belen, kaya hindi marinig ang busina niya. At halos malunod na ang halaman nila dahil kanina pa nagdidilig. Umiti si Alton na makababa siya ng kotse niya. Sinimangutan niya lang ito at tumiretso na sa loob ng bahay. Nasa living room ang mama niya may binabasang dokumento. Ma, lumapit siya rito at tumalik sa pisngi. Sweetie, nandyan ka na pala. Kumusta ang trabaho mo? Maayos naman po. Magpapalit lang ako ng damit, dakit na ako. Patungo na siya sa hagdan. Siya nga pala, dito na muna titira sa bahay si Alton habang siya yung assistant ko. Sabi ng ina. Abat talagang pinaninindigan ng Alton na yun na gawing sugar mommy ang mama niya. Huwag ka mag-alala, sweetie. Hindi naman kami magsasama sa iisang kwarto. Sa guest room siya matutulog. Nagbablush si Minerva. Tumango si Aryan pero nagingit-ngit ang kalooban niya. Hahanap siya ng ebidensya na magpapatunay na niloko lang siya ng lalaking yon. 6:00 ng gabi sa terrace ng kanyang kwarto, kanina pa binabantay ni Aryan ang mga kilos ni Alton. Naroon kasi ang lalaki sa labas at kanina pa may kausap sa cellphone. Dahil umalis ang mama niya, naglalaro naman ito sa iba. Sumakay si Alton ng sasakyan at umalis, nagmadaling kumilos si Aryan upang sundan ito. Sa isang hotel, doon huminto ang sasakyan ni Alton. Pagbaba nito ng kotse may sumalubong dito isang babae. Hindi niya makilala dahil nakabalot ng scarf ang ulo hanggang leeg. Naikuyom niya ang mga kamao. Pagkatapos ay kinuha na ng picture ang dalawa. Patuloy niyang sinundan si Alton at ang kasama nito. Lumapit ang mga ito sa front desk ng hotel. Marahil ay kumuha ng kwarto. Pagkatapos patungo na sa elevator. Lihim niyang kinuhanan ulit ng picture. Para makasunod siya sa itaas, kumuha na siya ng vacant room. Magigising na sa wakas ang mama niya dahil makikita na nito kung gaano ka manloloko si Alton. Hinahanap na ng mga ito ang kwarto habang si Aryan ay panay ang pasimpleng pagsunod. Nang biglang lumingon si Alton, tumalikod siya at kunwarang idinikit ang hawak na card sa pinto ng isang kwartong nadaanan. Mabuti at hindi siya nakilala nito. Sunod niyang tingin, papasok na ang mga ito sa room 205. Nakahabol pa siya ng pagkuha ng litrato ng mga ito. 30 minutes na ang lumipas mula nang pumasok si Alton at ang babae sa loob. Maraming nai-imagine si Arya na ginagawa ng dalawa at labis siyang nagngingit-ngit. Lumipas pa ang 10 minuto, hindi na nakatiis ang nag-i-spy na dalaga. Kinatok niya ang pinto ng room 205. Matagal din bago binuksan. Aryan, anong ginagawa mo rito? Pagtataka lang ang makikita sa mukha ni Alton at hindi pagkatakot na nahuling may dinala na namang babae sa hotel. Malakas na sampal ang ibinigay ni Aryan. Ngayon mo sabihin hindi mo niloko ang mama ko. Nasapo ni Alton ang pisngi. Ano? Anong niloloko? May galit sa tinig nito. Alam ko may kasama kang babae sa loob, Alton. Oh, tapos? Nakakarating to kay mama. Sarkastikong tumawa si Alton. Isinara nito ang pinto ng room 205 at humakbang palapit sa kanya. Umatras naman si Aryan. Iparating mo at sasamahan pa kita. Sabi ni Alton. Nasukol si Aryan sa katapat na pinto. Pagkatapos, naggulat siya nang bumukas iyon sa pamamagitan ng pag-swipe ni Alton ng hawak na keycard. Bakit ang dami nitong card? Hinila siya ng lalaki sa loob at nilak ang pinto. Palabasin mo ko!
Hindi siya binitawan sa halip isinandal sa pader. Kung gaano ka demure at lambing si Minerva, ganun ka naman kasungit at kaingay, sabi ni Alton. Kaya hindi deserve ni Mama na lokohin lang siya ng tulad mo. Tinutulak niya ito dahil napakalapit sa kanya. Kinakabahan siyang hindi niya mawari. Hinuli ni Alton ang mga kamay niya at itinaas idinikit sa pader kaya hindi siya nakagalaw. Sabihin mo nga sa akin, bakit ka ba galit na galit ang nalaman mo may dinala akong babae sa hotel ngayon? Nagagalit ka ba para sa mama mo? O para sa sarili mo? Tinanggal ni Alton ang eyeglasses niya at tinitigan siya sa mga mata. Nagsiselos ka ba? Hindi no. Bakit naman ako magsiselos? Umiwas siya ng tingin. Umangat ang sulok ng labi ni Alton. Ihinarap ulit ang mukha niya sa mukha nito. Sino ka ba sa palagay mo? Isa ka lang namang lalaking binubuhay ng babaeng mas matanda sa'yo. Maanghang na sabi niya. Umigting ang panga ni Alton. Bumaon ang mga kuko nitong nakahawak sa dalawang kamay niyang nakataas. Pagkatapos ibinaba ang muka at pinarusahan ang labi niya. Nakatikim ulit siya ng kagat nito. Napakatamis ng labi mo, pero napakatabil ng dila mo. Kaya sa tuwing magsasalita ng hindi maganda, parurusahan ko yan. Binitawan nito ang mga kamay niya. Totoo naman na. Matalim siyang tinitigan ni Alton, kaya itinikom niya ang bibig. Mabilis na inagaw sa kamay nito ang salamin niya at isinuot. Saka lumayo at dumistaan siya rito. May tumawag sa cellphone ni Alton, sinagot nito, mabilis lang yun pagkatapos bumaling sa kanya. Ihatid ko na ang babaeng nila ko sa hotel ngayong gabi. Make sure na maganda ang pagkakakuha mo sa amin. Sarkastiko ang tinig nito. Lumabas na ng pinto. Bakit kampante lang si Alton? O talagang makapal lang ang mukha? Sumunod si Aryan. Binuksan niya ang pinto. Ngunit agad ding isinara. Dahil palabas din sa room 205 ang babaeng kasama ni Alton. Walang iba kundi ang mama niyang si Minerva. Ilinalagay muli nito sa ulo ang scarf. Habang naglalakad na paalis ang mga ito, nilingon siya ni Alton. Taas ang sulok ng labi. Araw ng kasal ng assistant ni Minerva na si Laura. Old pink ang motif ng kasal. Principal sponsor ang mama niya. Maganda at elegante sa suot na kulay rosas na off-shoulder gown. Isa naman sa bridesmaid si Aryan. Lumabas ang kagandahan dahil nakalugay ang mahaba at inalon-alon na buhok. Walang salamin at naka-makeup. Lumitaw rin ang kinis ng kutis at ganda ng katawan dahil sa suot na one-shoulder infinite dress na kulay rosas din. Sweetie, ang ganda-ganda mo! Nagagalak na sabi ng ina. Nang lumabas na siya ng makeup room, nauna nang inayusan ang kapwa niya mga bridesmaid at siya ang huli. Ang ganda-ganda niyo rin po, ma. Alton! Tawag ni Minerva sa lalaki, nakatalikod dito at may kausap. Lumingon nang tawagin ng ina. Look at my Aryan. She is beautiful as blooming rose. May pagmamalaking sabi ng ina. Patango-tango ang lalaki bilang pagsang-ayon at hindi maitatanggi ang paghanga sa mga mata nito. Nambula ang pisngi ni Aryan. Napag-alaman ni Aryan na kamag-anak ng groom ang ex-boyfriend na si Jason. Isa din ito sa mga groomsmen at nataong kapareha pa niya. Nag-alala ang mama niya nang makita si Jason. Nginitian niya ang ina dahil matagal na siyang nakamove on dito. Aryan, ikaw pala yan. Bang-ibang itsura mo ngayon. Sabi ni Jason. Nakapila na sila sa pintuan ng simbahan sa loob para sa pagmarcha ng mga abay sa kasal. Bakit? Ano ba yung itsura ko dati, Sir Jason? Maganda din syempre, may pagka-conservative lang. Napakamot sa ulo si Jason. Nakangiting tumango si Aryan. Hindi mo kasama si Miss Shara? Tanong niya. Umiling si Jason. Out of the country, si Shara. Hindi mo ba nabalitaan? Anong nabalitaan? She already break off our engagement. Hiwalay na kami. Banggit ni Jason. Oh, sorry to hear. Hindi kasi siya mahilig makichismis sa opisina kaya hindi niya alam. It's okay. Nagbigay na ng hudyat ng organizer na sila na ang magmamarcha kaya naghanda na ang dalawa. Hawak ni Aryan ang bridesmaid bouquet sa kaliwang kamay habang ang kanang kamay niya inihawak sa kaliwang braso ni Jason.
Habang naglalakad sila, may mga narinig siyang bulong-bulungan ng mga nakakilala sa kanyang kamag-anak ni Jason. Perfect pair. Bagay sila. Nagkabalikan ba? Si Jason ay nakangiti habang si Aryan ay napapailing. Nang madaanan niya ang ina, nakangiti ito. Pero si Alton sa tabi nito ay matalim ang titig. Sa venue ng kasal, hindi humihiwalay sa kanya si Jason at kung bakit asikasong-asikaso siya nito, kagaya ng pag-asikaso noong nanliligaw pa sa kanya. Sir Jason, ako na ang kukuha. Pigil niya ng aktong tatayo ito upang ikuha siya ng dessert. Aryan, ako na. Kukuha din kasi ako tsaka wala tayo sa office. Pwede bang Jason na lang itawag mo sa akin? Okay, Jason. Pagtilikod ni Jason, napatingin siya sa kabilang table kung saan naroon ang mama niya. Abala ang ina sa pakikipag-usap sa nanay ni Laura. At ang katabi nitong si Alton, kulang na lang mabasag ang basong hawak sa higpit ng pagkakahawak nito habang tinitingnan siya ng masama. Ano bang problema nito? Sa isip niya, tinaasan niya lang ito ng kilay. Bumalik si Jason. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho. Sa gitna ng kwentuhan, lumapit sa kanya ang mama niya. Nagbigay galang si Jason kay Minerva. Tumango ang ina pero tila may hinanakit pa ito kay Jason. Sweetie, something came up. Mauna na kaming umalis. Nagpaalam na rin ako kina Laura. Sabi ng ina. Okay ma, ingat po. Hindi ka pa ba uuwi? Seryosong tanong ng lalaking tumabi sa upuan niya. Makalipas ang 2 oras, pagkaalis ng mama niya, bumalik si Alton. Bakit ka bumalik? Nasaan si mama? Nasa bahay na. Sagot ni Alton. Sino siya, Aryan? I think I've seen him before. Si Jason inaalala kung saan nakita si Alton. Sa bar nung team dinner. Nabi siya ni mama. Mabilis na sagot ni Aryan. Oh, I see. So, magiging stepfather mo siya? Kita ni Aryan ang pag-igtingan ng panga ni Alton at hindi niya maintindihan kung bakit parang may tensyon sa pagitan ng 2 lalaki sa tabi niya. Balak niya magpaalam na pupunta sa ladies room kaya tumayo siya. Kung bakit hindi naasahan na salon niya ang inihagis na bouquet ng bride. Napanganga si Aryan. Hindi siya nakisali sa pagsalo nito, bakit sa kanya pa bumagsak? Nagpalakpakan ng mga bisita. Jason, suyuin mo na ulit. Tapik ng kamag-anak ni Jason na nakakaalam na dati siyang nobya nito. Plano niyang salungatin yun dahil kung mangyari man, wala na siyang balak makipagbalikan kay Jason. Kaibigan at katrabaho na lang ang turing niya dito. Pero bigla siyang hinila palabas ng venue ni Alton. Teka, Alton, ano ba? Bitawan mo nga ako. Pilit niyang tinatanggal ang braso sa kamay nito. Pero higit lang nung humihigpit ang pagkakahawak ni Alton. Hanggang nakarating sila sa labas at sa sasakyan nito, saka lang siya binitawan. Ang hawak niyang bride bouquet ay kinuha at itinapon ng lalaki sa trash can. Tagsalubong ang mga kiray ni Aryan at aktong babalik sa loob. Pero bigla siya nitong binuhat sa paraang pa-bride style. Pagkatapos, sapilit din siyang inuupo sa passenger seat ng nakabukas na sasakyan at mabilis na kinabitan ng seatbelt. Lumigid ito sa kabila at sumampa sa driver's seat. Alton, ano bang problema mo? Nakakahiya ang ginawa mo. Naiinis na kumpronta niya. Mas nakakahiya yung harap-harapan kang niloko ng ex mo noon, tapos babalikan mo ngayon. Pinaharurot nito ang sasakyan. Ano bang pakialam mo? Aryan, manluloko ang lalaking yun. At ikaw, hindi? Walang naisagot si Alton pero tumaas baba ang dibdib nito at inhinto ang sasakyan sa tabi. Kung makipagbalikan man ako kay Jason, hiwalay na sila nung babae, samantalang ikaw. Gusto niyang sampalin ang sariling bibig. Ibig bang sabihin kung makikipaghiwalay ako kay Minerva, may chance tayo? Napatingin siya kay Alton. Gusto ba siya nitong ligawan? Tanong niya sa isip, pero hindi. Masasaktan ng mama niya. Naipilig niya ang ulo. Kung makikipaghiwalay ka kay mama, wala nang sosuporta sa'yo. Sarcastic ang tinig niya. Tinanggal ni Alton ng seatbelt at akmang dudukwangin siya, kaya napaiwas si Aryan. Dahil sa sinabi niya, baka kagatin na naman nito ang labi niya. Umangat ang sulok ng labi ng binata.
Kinabigan nito ang batok niya at siniil siya ng halik sa labi. Walang parusa at walang pagkagat. Sa halip, malumanay at mapaghanap. Tinulak niya ito. Ayaw niyang magkasala sa ina. Tinanggal niya ang seatbelt. Magbubuk na lang ako ng sasakyan. Akma na niyang bubuksan ang pinto, subalit inilak iyon ng lalaki. Alton! Saway ni Aryan. Nagsabay sila ng titig. Malamlam ang mga mata ni Alton na animo nakikiusap. Pagkatapos, muling hinawakan ang likod ng ulo niya at sinakop ang labi niya. Dahil sa banayad nitong mga halik na para bang ninanamnam ang bawat hagod ng labi niya, nadala si Aryan. Marupok na kung marupok. Hinanap-hanap niya ang mga halik na yon. Gumanti siya ng halik at napahawak sa mga balikat nito. Naging agresibo si Alton. Naging wild at malalim ang mga halik nito. Bumaba ang inuupuan niyang passenger seat dahil sa paggalaw ng lalaki ng switch ng upuan. Hanggang sa halos nakahiga na siya at mas malaya silang nakagalaw. Hindi siya makapaniwalang nakipagtalik siya kay Alton sa loob ng sasakyan. Matapos ang sandaling pagkalimot, pareho na silang nagsusuot ng kanya-kanyang mga damit. May tumawag kay Alton. Minerva. Ang mama niya ang tumawag. Sige, papunta na ako. Sabi nito sa ina sa kabilang linya. Matapos makipag-usap ni Alton, bumalang ito sa kanya. Nagbuka ko ng sasakyan mo, pauwi. Hindi tayo pwedeng makita ni mamang magkasabay umuwi. Ayoko rin. Si Aryan ang nagtuloy ng gustong sabihin ni Alton. Teka, Aryan, hindi. Pinigil nito ang braso niya sa aktong pagbaba niya ng sasakyan. Pumiksi si Aryan. Tuluyan siyang lumabas ng kotse. Tutal nandiyan na yung sasakyang maghahatid sa kanya. Pinauna niyang paalisin si Alton bago sinabihin ang driver na umalis na rin sila. Habang nasa biyahe, di niya mapigilang hindi umiyak. Totoong nagsiselo siya. Totoong nasasaktan siya para sa sarili. Dahil mahal niya si Alton. Gusto niyang ipaglaban ang nararamdaman para rito. Pero ayaw niyang saktan ang mama niya. Kung bakit iisang lalaki lang ang gusto nilang mag-ina. Pagalang isip at puso na napasandal ang dalaga sa headrest ng upuan. Tahimik na ang kabahayan pagdating ni Aryan. Umakyat na siya sa ikalawang palapag. Bago marating ang kwarto niya, madadaanan muna ang kwarto ng mama niya. Saktong pagtapat niya sa pinto, bumukas iyon at lumabas si Alton. Naka-formal pants lang ito na suot kanina. Walang pang itaas. Dahil ang suot na long sleeve ay nakasampay sa balikat nito at pawis na pawis ang lalaki, mukhang kakatapos lang napailing si Aryan. Kumusta biyahe mo pa uwi? Kaswal na tanong ni Alton. At pagkatapos sa akin, sa nanay ko naman? Napakagaling na lalaki, walang kapaguran. Sigaw ng isip niya. Hindi niya sinagot ang tanong nito. Sa halip, masamang tingin ang ipinukol ni Aryan rito. Pagkatapos nagmarcha na siyang tinungo ang pinto. Nagtatakang naiwan si Alton. Nagpupuyos ang kalooban ni Aryan pagpasok sa kwarto niya. Hindi pwedeng ganito. Hindi pwedeng maghati silang mag-ina sa iisang lalaki. Kailangang may magsakripisyo at siya dapat yon. Nakaisip na siya ng paraan para makaiwas kay Alton. Ipapaalam niya agad iyon sa ina at gagawin sa lalong madaling panahon. Kinabukasan sa hapagkainan, habang nag-aagahan, ipinaalam na ni Aryan ang plano sa ina. Ma, sasama po ako sa team namin sa US para sa International Writing Program. Ito ang pinag-usapan nila ni Jason kahapon. May invitation ang kumpanya nila sa naturang workshop at sila ang pinili na representative na ipapadala sa US. Maganda yan, sweetie, para mas mahasa ang writing skills mo. Ilang weeks kayo mag-i-stay sa US? Hindi lang po weeks, 2 years. Sagot ni Aryan. Ha? Bakit ang tagal? Sambit ni Minerva. Nagkibit balikat siya. Lumingon si Minerva kay Alton na nasa tabi nito, blanko ang mukha ng huli. Sino mga kasama mo? Tanong muli ng ina. Yung team po namin, sina Rose. Kasama si Jason. Usisa muli ni Minerva. Tumango si Aryan. Tapos na akong kumain. Excuse me. Tumayo si Alton. Seryoso pa si seryoso ang muka. Gusto mo talagang sumama, sweetie? Yes, ma.
para makalayo kay Alton. Sa isip niya, malulungkot ako kasi matagal kang mawawala. Pero kung gusto mo talaga at masaya ka dyan, susuportahan kita. Nakangiting sabi ng ina. Thank you, ma. Bukas pa ng gabi ang flight nila pero ng araw na yon hindi na pumasok si Aryan sa trabaho. Dahil nag-iimpake na siya ng mga gamit niya, desidido na siyang umalis. Mukhang excited kang umalis ah. Nagulat siya sa biglang pagpasok ni Alton sa kwarto niya. Bakit ka nandito? At paano ka nakapasok na kwarto ko? Marami akong paraan. Dire-diretso ito sa single couch at prenting na upo. Napailing si Aryan. Pwede ba Alton, lumabas ka na ng kwarto ko? Pagtataboy niya. Ayoko. Nag-cross ito ng mga balikat at matiim siyang tinitigan. Trabaho ba talaga ang dahilan kaya kaalis? O gusto mo lang makasama ang Jason na yon? Ano man ang dahilan ko, wala ka nang pakialam doon. Kaya lumabas ka na ng kwarto ko. Baka makita ka pa ni mama rito. Nilapitan niya si Alton upang palabasin. Ano naman kung makita niya ako? Alton, hindi ka ba nahihiya sa taong bumubuhay sa'yo? Mukhang nagkamali na naman siya ng salita dahil tumalim ang mga mata ni Alton at nakatingin sa labi niya. Lumabas ka na! Pinagtulakan na niya ito. Hindi ka aalis, Aryan. Mariing sabi ni Alton. Hindi ikaw ang masusunod. Nang tuluyan itong makalabas ng kwarto niya, mabilis niyang dinoble ang lock ng pinto. Pagkatapos, sapo ang dibdib na napasandal siya sa likod ng pinto. Kung hindi siya aalis, paulit-ulit siyang magkakasala sa ina dahil hirap siyang kalabanin ng sarili pagdating kay Alton. Araw ng alis ni Aryan. Sinipat niya ang sarili sa mahabang salamin. Bukod sa kakalimutan na niya ang mga nangyari dito sa Pilipinas, may kaunti siyang binago sa sarili. Una ay ang mga mata niya. Ngayon niya lang ginawa ang matagal ng payo ng ina na magpakonsulta at gumamit na lang ng contact lens na may grado upang mapalinaw ang paningin. Kaya hindi na kailangan ng salamin. Ang buhok niyang madalas nakapusod, hinayaan niya na lang nabagsak at nakalugay. Itinabi na ni Aryan ang mga pang old fashion niyang mga damit. Ipinalit ang mga kasuotang hindi naman ganun ka-daring pero hindi na naman balot na balot. Napangiti ang ina nang makita ang ayos niya. Pero nang napansin ng maleta niya, nangilid ang mga luha nito. At tuluyan nang umiyak nang magpaalam si Aryan. Ayaw na ni Minerva na maghatid sa airport, baka daw hindi na siya paalisin. Unang beses kasi silang magkakalayo ng matagal. Kasalukuyan na siyang bumabiyahe patungo sa paliparan, sakay ng kotseng sumundo sa kanya, na ipinadala umano ng kumpanya. Tinawagan niya si Rose. Sabi ng kaibigan on the way na rin ito sa airport. Matapos nilang mag-usap na pabuntong hininga siya. Para ito sa career growth niya at para makalayo kay Alton. Traffic na mga oras na yon, pero maaga pa kaya alam niyang aabot siya sa flight nila. Ipinikit niya ang mga mata sandali dahil pakiramdam ni Aryan pagod na pagod siya hanggang sa nakatulog ang dalaga. Black and white na exterior, malawak na panglalaking silid maging ang amoy. Ang nabungara ni Aryan pagmulat ng mga mata. Nadako ang paningin niya sa siwang ng kortina sa bandang kanan ng kama. Madilim na. Pero magandang tanawin ng skyline ng lungsod ang nakikita niya dahil mataas na lugar ang kinaroroonan niya. Nasaan siya? Bumalikwas ng bangon si Aryan. Nasa isang penthouse ba siya? Nino, di ba dapat babiyahe siya pa US? Hinanap ni Aryan ang cellphone niya pero hindi niya ito makita. Bumaba siya ng kama at nagtungo sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, Alton? Papasok ang lalaki, may dalang tray ng pagkain. Gising ka na pala, sabi nito. Anong ibig sabihin nito, Alton? Bakit ako nandito? Malilate ako sa flight ko. Nakaalis na sila. Pumasok si Alton sa silid. Ang dalang pagkain ay ilinapag sa round table. Ano? Sinipat niya ang relong pang-bisig. 8:00 na ng gabi. 7:00 ang flight nila. Naiwan na siya. At ganun siya katagal nakatulog. Pero paano siya nakarating dito? Sumunod siya kay Alton. Teka, nalilito ang dalaga. Paano ako nakarating dito? Kaninong penthouse to? Tao ko yung driver na sumundo sa'yo. Ang utos ko. Sa halip na ihatid ka sa airport, dito ka dalhin sa penthouse ko. Kaswal lang na sagot ng lalaki. Kampante lang itong naupo sa single couch. Ano? Bakit? Tsaka sa'yo ang penthouse na to?
Oo. Ilang sugar mommy ba ang meron ka, Alton? Marami. Sarcastic itong tumawa na para bang iniinis lang siya. Siya naman itong nanggagalaite. No wonder, kaya afford mo ang ganitong penthouse. Pero bakit ako nandito? Alton, dapat nakaalis na ako. Hindi ako papayag, Aryan. Bakit? Dahil matagal kang mawawala at makakasama mo ang ex mo. Eh ano naman sa'yo? Akin ka lang, Aryan. At si Mama? Hindi nakasagot si Alton. See? Hindi mo masagot. Magbubuk ulit ako ng flight. Nasaan ang cellphone ko? Yung laptop ko? Yung mga gamit ko? Tumayo si Alton pero tahimik pa rin nakatitig lang sa kanya. Alton! Mataas na ang boses ni Aryan, napipiko na siya. Aryan, mababa ang tinig ni Alton, pinakakalma siya. Ang mga gamit ko, Alton! Napasigaw na si Aryan. Nasa sala. Kumilos siya upang magtungo sa sala, pero hindi pa man niya nararating ang pinto ng kwarto, mula sa likod, niyakap siya ni Alton. Kumakawala si Aryan, pero mas humihigpit naman ang yakap nito. Alton, ano ba? Ayoko nang saktan ng mama ko. Ayoko na magkasala sa kanya. Naiiyak siya sa sari-saring emosyon. Aryan, inalis nito ang mga braso sa baywang niya. Tumayo sa harapan ng dalaga. Yumuko at hinawakan ng mga balikat niya. Makinig kang mabuti at magtiwala. Hindi natin sinasaktan ng mama mo. Hindi tayo nagkakasala sa kanya. Pinahid nito ang mumunting luha sa gilid ng mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? May mga bagay kasing hindi pa namin pwedeng sabihin sa'yo. Ano? Bakit? Hindi ko pa masasagot sa ngayon. Please, magtiwala ka lang muna sa akin. Pati ang mga mata nito ay nakikiusap. Napabuntong hininga si Aryan. Sapat na sa kanya ang sabihin nitong hindi nila sinasaktan ang mama niya. Kaya heto na naman siya, lumalambot. Kumain ka na muna, wala ka pang hapunan. Malambing na sabi ni Alton. Tumango si Aryan. Nakahinga ito ng maluwag. Matapos niyang kumain, naligo siya sa banyo. Nakaupo siya sa gilid ng kama at nakaharap sa full-length mirror habang nagpapatuyo ng buhok. Pumasok si Alton sa kwarto. Kinuha nito sa kamay niya ang hairdryer at naupo rin sa gilid ng kama sa tabi niya at ito na ang nagpatuloy magpatuyo ng buhok niya. Kinuha na lang ni Aryan ang cellphone at dapat tatawagan ng ina. Pero hindi niya makuhang i-dial ang number nito. Alam na ni Minerva na hindi ka tumuloy. Napansin siya ni Alton. Alam ni mamang magkasama tayo? Nag-alala siya. Tiningnan si Alton sa refleksyon nito sa salamin. Ang alam niya, nasa safe kang lugar. Nakahinga siya ng maluwag. Mukhang sanay na sanay ka mag-dryer ng buhok ng mga babae ah. Ginagawa mo rin ba to sa mga sugar mommy mo? Madalas, tsaka hindi ko lang pinapatuyo ang buhok nila. Pinapatiri ko din yung mga mata. Nagpipigil ng tawa si Alton. Si Aryan ay nagbuhol ng mga kilay. Inagaw niya ang blower sa kamay ng lalaki at tumayo. Pero kinabig ni Alton ang bewang niya, napaupo siya sa kandungan nito. Ang lakas mo manghusga sa akin, pikunin ka naman. Pinisil nito ang tungki ng ilong niya at patawa-tawa. Nanunulis naman ang nguso ni Aryan. Akin na nga yung blower, basa pa tong buhok mo. Muli nitong pinahanginan ang buhok niya habang nakakandong siya rito. Kapag natapos na ang lahat ng to, ipapakilala kita sa pamilya ko, tiyak na matutuwa sila. Kahit wala siyang ideya sa kung anumang matatapos, parang hinaplos ang puso niya sa sinabi ni Alton. Nagpaalam na si Alton na lilipat sa kabilang kwarto dahil doon ito matutulog. Pero parang ayaw namang umalis dahil nasa may pintuan lang at naghihintay ng hudyat niya upang sabing sa iisang silid na lang sila matulog. Manigas ka, Alton. Labas na, matutulog na ako. Nagiinit ang pisngi niya. Tinulak na ito ni Aryan palabas ng pinto. Good night, sabi nito. Good night. Isinara na ni Aryan ang pinto. Humakbang na siya papunta sa kama. Pero muling bumukas ang pintuan. Ilinuwa si Alton hawak ang duplicate key. Agad siya nitong nilapitan at niyakap. Kailangan kita. Masuyong bulong nito sa tenga niya. Ramdam ni Aryan ang mainit na katawan nitong tumatagos sa balat niya. Mahal niya si Alton at nagtitiwala siya sa sinabi nito. Kaya nagpaubaya siya rito. Muli niyang ibinigay ang sarili sa lalaki ng gabing yon.
3 araw na malagi si Aryan sa penthouse ni Alton. At sa loob ng mga araw na yon, napakasaya niya. Nakita niya rito kung gaano ito kalambing at kaasikaso. Aalis ako. Tatapusin ko lang muna ang trabaho ko. Manatili ka na lang muna dito sa penthouse. Pagbalik ko, bukas na bukas din, sabay na tayong haharap sa mama mo. Paalam ni Alton ng araw na yon. Kinintalan siya ng matamis na halik sa labi bago umalis. Tumango si Aryan. May napansin siyang tila nakasukbit sa likod ni Alton. Natatakpan iyon ng suot nitong brown leather jacket. Baril ba yun? Hindi na niya nakuha ang itanong pa dahil nakalabas na ito at mabilis na nakababa ng penthouse. Hindi naman siguro. Binaliwala iyon ni Aryan dahil nakaramdam siya ng pagbaliktad ng sikmura. Tumakbo siya ng banyo at doon nagsususuka. Madalas siyang mahilo, antukin at delayed ang monthly period niya. Kinabahan siya sa hinala. Para makumpirma nagpa-schedule siya ng check-up sa OB. Sa isip niya ay mga 1 oras o wala pa abutin ng check-up. Kaya nagpunta siya sa ospital. Pagkatapos doon babalik naman agad siya sa penthouse ni Alton. Kumpirmado, 6 weeks siyang buntis. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Aryan. Hindi niya alam magiging reaksyon ni Alton pero isa lang ang sigurado. Bunga iyon ng pagmamahal niya sa lalaki. Lumabas na si Aryan sa klinik ng OB-GYN. Naglalakad na siya at nadadaanan ng iba pang department clinic ng ospital na may makitang pamilyar na figura sa labas ng psychiatry clinic. Si Alton. Nakaupo ito sa waiting chair. Katabi ang maedad ng babae. Nakapulupot ang mga kamay ng ginang sa braso ni Alton. Tita Cecil? Tinawag na si Cecil ng doktor upang papasukin sa loob. Nakita siya ni Alton. Sinasadya nitong huwag palingunin sa gawin niya ang tiyahin upang hindi siya nito makita. Ang reaksyon pa nito ay tila pinapaalis na siya. Bakit ayaw ni Alton na makita siya ni Tita Cecil? Bakit magkasama ang mga ito? Kita niya sa tiyahin ang pagkagusto nito kay Alton. May relasyon ba ang mga ito? Nasaktan si Aryan. Sumama ang loob niya. Nagmadali siyang lumabas ng ospital at gusto niyang maiyak. Hindi na niya gustong bumalik pa sa penthouse ni Alton. Dumiretso siya sa bahay nila sa mama niya. Ipagtatapat niya ang lahat. Higit kanino man ito ang makakaintindi sa kanya. Wala ang inang si Minerva sa bahay nila. Pagdating niya, 5:00 na iyon ng hapon. Sabi ni Ate Belen baka raw nasa agency pa kaya doon siya nagpunta. Nag-commute lang siya papunta ng agency. Bago makapasok sa loob, may lumapit na lalaki sa kanya. Miss, sa agency ka? Tanong nito. Akala marahil ay aplikante siya. Ha? Oo, pero hindi ako. Nandun na yung mga kasama mo sa loob ng van. Hindi siya nito pinatapos magsalita. Hinila siya papasok ng van. Teka, hindi ako. Huwag kang mag-alala. Walang passport o dokumento. Pero malaki ang sahod at makakaalis kayo ng bansa. Sabi nito. Sapilitin siyang ipinasok sa nasa 15 to 16 seaters na van. May sakay din palang nasa 10 babae roon. Marahil nasa 35 pataas ang mga edad. Nakaramdam siya ng kaba. Binalak niyang sumigaw. Pero may 2 pa palang lalaki ang sakay ng van tila mga bantay. Ang isa ay nasa pinakalikod. Ang isa ay nasa unahan. Tumabi ito sa kanya at tinutukan siya ng baril. Tinted ang mga salamin ng van kaya hindi makikita ang nangyayari sa loob. Nagkakamali kayo. Hindi ako aplikante at ilinapit ng bantay na lalaki ang baril sa sentido ni Aryan. Kaya natahimik siya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Ano bang nangyayari? Bakit may mga ganitong iligal ang nakakalusot? At sa harap pa mismo ng agency na gaganap. Napatingin siya sa mga babae. Takot na takot din ang mga ito. May mga umiiyak at ang iba'y nakikiusap na pababain na. Alis na daw, sabi ni Madam. Ulat ng lalaki nasa labas at sumalubong sa kanya kanina. Pumasok na rin ito ng van at naupo sa tabi ng driver. Umandar na ang sasakyan. Dumadagundong sa kaba ang dibdib ni Aryan na tiyempo pang naiwan ang cellphone niya sa bahay nila. Ano bang gagawin niya? Umusal siya ng dasal para sa kaligtasan nila, lalo na para sa maliit na nilalang sa sinapupunan niya. Ilang babae ba yung nakuha, Berto? Tanong ng lalaki ang katabi ng driver sa lalaking nasa tabi niya. 11, Temyong, sagot ni Berto. Sige, marami-rami na rin yan. Hang sa amin ni Madam, pagdating sa pier may barko na naghihintay sa inyo para dalhin ang mga yan sa Palawan.
Sige, Temyong. O kayo, wag na kayo magiiyak dyan. Di ba gusto nyo magtrabaho sa ibang bansa? Ito na yung pagkakataon nyo. Walang kuskus balungos, makakaalis kayo kaagad. Sabi ni Berto sa kanila. Hindi nga lang kayo sasakay ng eroplano. Sasakyang pandagat na maghahatid sa inyo. Sa backdoor exit kayo dadaan. Sarkastikong tumawa ang isang lalaking nasa dulo. Ano ba ang magiging trabaho namin doon? Tanong ng babaeng tila pinakamakatanda sa bihag. Depende sa magiging amo nyo. Pwedeng domestic helper pa rin, dishwasher, caregiver, o kaya ang pinakamadali, scammer. Nakakatakot ang halakhak ni Berto. Illegal na pagpapadeploy at magiging trabaho. Malinaw na human traffickers ang mga ito at aksidenteng nasama siya sa mga smuggle victims. Takot na napailing si Aryan at masama ang tinging ipinukol kay Berto. Kursunada mo ba ako, miss? Mukhang ikaw ang pinakabata ah. Sayang ka kung matipuan ka lang ng banyaga at gawing sex slave. Ang ganda at ang kinis mo. Gamit ang baril ni Berto, itinaas nito ang baba niya. Tinabig yun ni Aryan. Arborin kaya kita kay madam. Sabi pa nito. Nang hilakbot si Aryan sa halos maglaway na mga titig ni Berto. Itigil mo nga yung kamanyakan mo, Berto. Kailangan nating ibenta yan. Sayang din ang kikitain dyan. Tiyak namang hindi ka pagbibigyan ni madam. Saway ng isa ring ganid na si Temyong. Sino kaya ang madam na tinutukoy ng mga ito? Eto na nga, tumatawag na si madam. Sabi ni Temyong, tumunog ang cellphone nito. Hello, Madam Cecil? Sabi nito sa kausap sa kabilang linya. Napaisip si Aryan sa Madam Cecil na binabanggit ng mga ito. Samantala, General, saludo at pagbibigay galang ni Alton sa nakatataas niya nang pumasok sa opisina nito. Nandito na ho lahat ng ebidensya. Magpapatunay na si Cecil Agustin ay isang human trafficker. Ang utak sa illegal na transportasyon ng mga individual sa ibang bansa nang walang dokumento. Ginagawang sangkalan o cover ang Solomon International Manpower Services para magmukhang legal ang transaksyon. Kasama rin sa dokumento ang record niya sa psychiatrist na nasa tamang pag-iisip ang suspect. Kaya wala magiging rason para hindi siya makulong. Iniabot ni Alton ang hawak na dokumento. Kumbensidong patango-tango si General Manuel Ledesma. Naroon na rin ho ngayon sa pier sina Jackson at ang mga operatiba para sa gagawing entrapment operation sa mga kasama ni Agustin. Tiyak na matitimbog na sila. Ang Jackson na tinutukoy ni Alton ay kasamahan niya. Magaling at mabilis mo lang trinabaho ang huling misyon mo. Mukhang nasasabi ka nang umalis sa serbisyo. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo, Alton? Tanong ng general. Oo, General. Buo na ho ang desisyon ko. Wala na akong magagawa kahit pa ikaw ang pinakamagaling at maasaan kong undercover agent. Aaprubahan ko na ang pagbibitiw mo. Salamat, Uncle. Pasasalamat ni Alton sa tsuhen. Kapatid ng papa niya ang mismong superior niya. Ito ang naging huwaran niya kaya pinili ring pumasok bilang opisyal ng batas. Walang anuman pamangkin. Anong plano mo? Tututok ka na sa real estate company niyo? Oho, at lalagay na rin sa tahimik. Ibig sabihin na alokin mo ng kasal ang anak ni Minerva. Oho. Abot tenga ang naging ngiti ni Alton. Aalokin niya ng kasal ang Aryan niya. Ang babaeng bagaman maldita pero bumihag sa puso niya sa unang beses pa lang na nakita niya ito sa bar. Hindi na siya sumama sa operasyon ngayon sa pier upang makabalik agad sa penthouse at makausap ito. Baka kung ano na naman ang isipin at lalo nakita silang magkasama ni Cecil. Pero ang pagkikipaglapit niya kay Cecil at ang pagkukunwaring nobya ng mama nito ay parte ng trabaho niya bilang undercover agent. Ipagtatapat na niya kay Arya ng totoong pagkatao niya. Tumayo na siya upang magpaalam pero kumatok at pumasok sa opisina si Major Belleza, kasunod ang hysterical na si Minerva. Ledesma! Alton! Please save my daughter! Alalang-alala ang ginang. Lumapit si Minerva sa totoong nobyo nito na si General Manuel Ledesma. Tumayo naman ang general at niyakap ang nobya. Minerva, calm down. Pag-aalo nito. Tita, ano pong nangyari kay Aryan? Kinakabahan si Alton. Umalis siya ng penthouse mo. Nagpunta sa agency and upon checking sa CCTV, kasama siyang kinuha ng mga tauhan ni Cecil upang dalhin sa pier ngayon. Kumuyumang kamao ni Alton. Sa oras may mangyaring masama kay Aryan, mababalatan niya ng buhay si Cecil.
Wala pa mang utos galing sa superior niya, akto nang lalabas ng opisina si Alton. Alton, iligtas mo si Aryan at ang magiging apo ko. Pakiusap at palitan ni Minerva. Huminto sa paghakbang si Alton at napangangang lumingon kay Minerva. Yes, she's 6 weeks pregnant. Magiging tatay ka na, Alton. Pagkumpirma ng ginang. Higit na sumidhi ang kagustuhan ni Alton na mailigtas ang mag-ina. Nakita ni Minerva ang ultrasound results ng anak na naiwan sa bahay nila, kasama ang cellphone nito. Kaya alam niyang may hirapang humingi ng tulong si Aryan. Huwag kang mag-alala, Minerva. Hindi papayag si Alton na hindi niya mailigtas si Aryan at ang magiging apo natin. Pagpapagaan ng loob ni Manuel sa nobya. I trust you and Alton. Tumango-tango si Minerva. Sa unang beses pa lang na nagpunta si Alton sa bahay nila, naging matapat na agad ito sa nararamdaman sa anak at sa naging ugnayan ng mga ito, kaya pinagkatiwala niya rito si Aryan. Sa pantala ng Maynila at Tagong Parte, tumigil ang sinasakyan nilang van. Kalat na ang dilim. Walang ibang makikita roon kundi mga nakapalibot na container van at ang dagat. Sa gilid nito'y may nakadaong na maliit na barko. Hintayin niyo ang hudyat ko. Lalapitan ko lang si Madam. Unang bumaba si Temyong. Nilapitan nito ang babaeng nakatayo sa di kalayuan. Haltang sila ang hinihintay nito. Sa gilid ng babae may nakabantay na 4 na kalalakihang mukhang sanggano din. Marahil ay mga alalay nito. Pinakatitigan ni Aryan ang sinasabing Madam. Nagulantang siya nang mapagsino ito. Si Tita Cecil nga, ang pinsan ng mama niya na itinuring na niyang pangalawang ina. Si Tita Cecil ang nag-organize ng illegal na pagpapadeploy sa ibang bansa. Tiyak na hindi ito alam ng mama niya. Siguro naman kapag nalaman nito nagkamali ang mga tauhan nito sa pagdampot sa kanya ay palalayain siya nito. Pero nagkamali si Aryan. Tita Cecil! Tawag niya rito nang pinababa na sila ng van at pinaghahandaan na upang papasukin sa nakadaong na barko. Aryan! Gulat din ito nang makita siya. Kilala mo siya, Madam? Tanong ni Temyong. Oo, anak siya ni Minerva. Galit na sagot ni Cecil. Anong gagawin namin dyan, Madam? Walang utak. Nakatikim ng sampal si Temyong mula kay Cecil. Siyempre, nandyan na yan. Isama na yan sa ibibenta kaysa magsumbong pa yan. Walang pusong sabi nito. Tita Cecil, bakit mo ba ginagawa to? Palayain mo na ako. Palayain mo na sila. May mga pamilya naghihintay sa kanila. Pakiusap ni Aryan. Napakaingay. Naririnig ang tenga ko. Dalhin nyo na yan. Utos ni Cecil sa mga tauhan. Madam, tawag din ni Berto. Ano Berto, isa ka pa. Type ko tong pamangkin mo. Ito na lang ibigay mong party ko ngayong gabi kahit wag na pera. Napabuga ng hangin si Cecil. Baala ka dyan, Berto. Pumayag ito sa gusto ng tauhan. Pinapapasok na ang mga bihag sa barko habang si Aryan ay hinatak ni Berto sa madilim na bahagi ng pantalan. Bitawan mo ko! Takot at diring-diri siya kay Berto. Tinatanggal niya ang kamay nito sa braso niya. Subalit mas humigpit ang hawak nito na lalo yatang natakam. Isinandal siya ng hayok na lalaki sa likod ng isang container van at itinali ang mga kamay niya sa bakal. Walang silbi ang pagpupumiglas at pagsigaw ni Aryan dahil mas malakas ito at may nakatutok na baril sa kanya. Naguhubad na ng sinturon si Berto at nakaharap sa kanya nang biglang na lang itong bumagsak. Pinalo ang ulo nito ng lalaking may hawak na tubo. Ang lalaking tumulong sa kanya ay ang driver ng van na sinakyan nila. Huwag kang matakot. Ligtas ka na. Sabi nito, kinalagan siya. Nag-alangan si Aryan dahil kasamaan ito ng mga tauhan ni Cecil. Hindi ako kabilang sa kanila. Ako si Jackson. Isa akong undercover agent. Pakilala nito. Doon siya nakahinga ng maluwag. Salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman. Nasaan na yung ibang mga kasama kong biktima? Naisalba na sila ng mga kasama kong pulis. Mabuti pala kung ganun. Sina Tita Cecil at mga tauhan niya? Tanong muli ni Aryan. Nakatunog silang may mga pulis. Yung iba nahuli na pero si Cecil at ang iba nakapagtago. Huwag kang mag-alala, napapalibutan sila. Kaya tiyak na hindi sila makakalabas ng pantalan. Dito tayo, nandun yung mga kasama ko. Sabi ni Jackson. Tumango si Aryan at sumunod dito. Sandali. Pigil nito sa paghakbang nila dahil may mga naglalaban sa di kalayuan.
Napakurap si Aryan. Kilala niya ang lalaking nakikipaglaban, si Alton. Mag-isa lang ito kontra sa 2 tauhan ni Cecil. Wala itong anumang armas. Samantalang ang mga kalaban ay may hawak na tubo ang isa at ang isa ay may kutsilyo. Kinabahan si Aryan. Kahit masama ang loob niya rito, ayaw niyang mapahamak si Alton. Hindi mo ba siya tutulungan? Tanong niya kay Jackson. Hindi na, mas magagalit pa yan si Idol kapag nakisawsaw ako. Sabi ni Jackson, nag-cross ito ng balikat na animo nanonood ng sabong ng manok. Kasamahan mo siya? Oo, isa rin siyang undercover. At hindi lang basta undercover, matinik at magaling. Sa katunayan, mission niya ang hulihin ang human trafficker na si Cecil. Undercover agent si Alton? Kaya siguro nakipaglipat ito sa kriminal niyang tiyahin. Masyado niya yatang hinusgahan ng lalaki. Ang alam ko hindi siya magbabackup sa operasyon ngayon. Dahil pupuntahan daw yung pinakamamahal niyang babae sa penthouse niya at alokin na ng kasal. Bakit kayo nandito si Alton ngayon? Napalingon siya kay Jackson dahil sa sinabi nito. Alam niyang siya ang tinutukoy ng lalaki. Mahal siya ni Alton at aalokin na ng kasal? Sa kabila ng mga nangyayari, ang saya ng puso niya. Pasensya na masyado yata akong marami nasabi. Aryan, tama? Oo, Aryan Solomon. Sana pagkatapos ng lahat ng to, makilala pa kita ng lubusan, Aryan. Malapad ang naging ngiti ni Jackson. Halata ang interest nito sa kanya. Ha? Bahagyang napangiwi si Aryan. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Jackson kapag nalaman ang tungkol sa kanila ni Alton? Nakakamanghang natalo ni Alton ang 2 kriminal kahit wala itong armas. Dahil sa galing nito makipaglaban, higit yatang lumakas ang karisma nito. Na kahit sinong babae ay hahanga rito. Mabuti na lang pala pag-aari niya ang lalaking makisig na to. Naunang lumapit si Jackson kay Alton. Idol talaga kita, Alton. Ni hindi mo na kinailangan ng tulong ko. Sabi ni Jackson, kita ang paghanga sa kasamahan. Nagpalatak lang si Alton. Alton, sa palagay ko nakita ko na rin ang babae nagpatibok sa puso ko. Sabi ni Jackson, hawak pa ang dibdib. Masaya ako para sa'yo. Komento ni Alton, pero napapailing sa kakornehan ni Jackson at ang mga mata ay naroon sa mga bihag na nirescue, hinahanap si Aryan. Alton! Mula sa likod, tinawag ito ni Aryan. Mabilis na humarap si Alton. Pagharap nito, humawak si Aryan sa mga balikat nito. Tumingkayad at kinintalan ng matamis na halik sa labi ang lalaki. Pagkatapos ay niyakap ito. Niyakap din siya ng mahigpit ni Alton. Teka, magkakilala kayo? Nalilitong tanong ni Jackson. Kumalas sila sa isa't isa, nakalimutang may tao sa tabi nila. Alton, siya sana yung baing gusto ko. Napakamot sa ulo si Jackson. Sira ulo ka. Pagbatok sa likod ng ulo ni Jackson ang inabot nito. Siya yung babaeng pakaksahan ko at magiging nanay ng anak ko. Sabi ni Alton. Ha? Gulat na nasambit ni Jackson. I do. Pakakasal ako sa iyo, Alton. Sumagot na agad si Aryan kahit hindi pa man ito direktang nagpo-propose. Teka. Natarantang kinuha ni Alton ng leather jacket na nakasampay sa balikat nito. May dinukot sa bulsa, maliit na kahon na lalagyan ng singsing. Mabuti hindi pala nalaglag. Inabot ni Aryan ang kamay. Isinuot ni Alton ang singsing. Pero hindi ko pa nasasabi ang totoong pagkatao ko. Alam ko na, nabanggit na ni... Lumingon si Aryan kay Jackson. Ano? Napakadaldal mo talaga, Jackson. Minsan napapaisip ako kung paano ka naging undercover. Sasabihin ko kay General, naku wag! Hindi na, Alton, nakasipir na ang bibig ko. Sige, maiwan ko na nga kayo, lovebirds. Natawa sila na makatalikod na si Jackson. Akin ka lang. Sabi ni Alton muling humarap sa kanya. Kinikilig na patango-tango si Aryan. Bumalik si Jackson sa kanila. Hila-hila ang nakaposas at hilong-hilupang si Berto. Alton, ito yung ungas na nagbalak ng masama kay Aryan? Sumbong nito. Ano? Nag-igtingan ang mga panga ni Alton. Aling makasalanang kamay ang hinawak nito sa'yo? Inabutan ng maliit na kutsilyo ni Jackson si Alton. Yung kanan! Yung kanan! Gatong ni Jackson. Alton,
Inawat niya si Alton sa tangkang pananakit kay Berto. Tumingin sa kanya si Alton, sa isip nito'y pasalamat si Berto dahil nandyan siya. Kung wala, baka naputol na ang kamay nito. Huminga ng malalim si Alton. Alam mo na ang gagawin dyan, Jackson. Seryosong sabi nito. Nasa tinig pa rin ng gigil kay Berto. Dinala na ni Jackson ang kriminal. Gamutin na muna natin yung sugat mo. Napansin niyang maliit na sugat nito sa kanang pisngi at noo. Maging sa mga braso na nakuha yata sa pakikipaglaban kanina. Wala yan, gasgas lang yan. Ikaw, may sugat ka ba? Nasaktan ka? Kumusta ang pakiramdam mo? Ang baby natin. Sinipat nito ang mukha at katawan niya. Ayos lang ako. Alam mo na rin? Tumango si Alton, hinawakan ang pisngi niya. Mahal na mahal kita, Aryan. Pangako. Haalagaan at mamahalin ko kayo magiging anak natin. Salamat at mahal din kita, Alton. Muli silang nagyakap. Napatingin si Aryan sa magkapares na nasa di kalayuan. Ang mama niya at isang may edad na ring Ginoo. Pero matikas pa rin ito at maawtoridad ang tindig. Nakaakbay ang Ginoo sa mama niya habang ang ina ay nakayakap naman sa bewang nito. Sinundan ni Alton ang tingin niya. Siya si General Manuel Ledesma. Tiyuhin ko at ang totoong, sabi ni Alton, ang totoong kasintahan ni Mama. Siya ang nagtuloy sa gustong sabihin ng nobyo. Obvious naman kasi. Oo, nung umuwi si Tita Minerva galing Oman, hindi siya nasundo ni Uncle. Yun ang dapat na ipapaliwanag niya sa'yo. Hindi namin plano na ipakilala niya ako nobyo. Nagkataong na dun pala sa bahay niyo si Cecil. Para hindi siya maghinala na bodyguard ako ng mama mo at nagko-surveillance na sa agency. Nagpakilala na lang kami magnobyo. Sino yung kinatagpo ni Mama sa hotel? Si Uncle. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Mama nung nakita kitang palabas ng kwarto niya? At pawis na pawis. Pinisil ni Alton ng baba niya. Ikaw talaga. Nagkabit ako ng mga CCTV sa kwarto niya. May mga nawawala raw kasi siyang gamit. Nahiya siya sa mga pinag-iisip na masama tungkol dito. Nakaposa si Cecil at ina-escortan na ng mga pulis. Sandali itong pinahinto ni Minerva. Wala kang utang na loob. Ginamit mo ng agency ko. Ipapahamak mo pa ang anak ko. Nakatanggap ng kaliwat kanang sampal si Cecil mula sa pinsan. Oh, that's my mom. Nasambit ni Aryan. So ikaw pala ang tagapagmana ng pinakamalaking property developer ng bansa. Tanong ni Aryan nang tuluyang makilala ang pagkatao ng nobyo. Kasalukuyan silang naroon sa penthouse nito. Nakatanaw sa nakamamangha at malawak na city skyline view. Mga matatayog na gusali at ilaw ng syudad. Sabihin na natin gano'n na nga. Sagot ni Alton. Nasa likod niya ito, nakatayo at nakalingkis ang mga braso sa bewang niya. Bilyonaryo pala ang papa mo. Kausap niya sa anak at hinaplos ang tiyan. Kaya hindi ako toy boy, gigolo, capman at gold digger. Pabirong kinakagat-kagat nito ang batok niya at ang lieg. Umiiwas at humahagikik naman si Aryan. At wala ka ring sugar mommy? Wala syempre. Sugar baby lang at ikaw yun. Natatawang pinisil nito ang ilong niya. Good. Kung gusto mo talaga ang pagsusulat, pwede kitang bilhan ng network company. Hindi na muna. Tutulungan ko na lang muna si mama sa agency. Ikaw ang bahala, mahal ko. Ikinasal sila matapos ang 1 buwan. Pagkatapos rin ng 3 buwan, hindi nagpahuli ang mama niya. Nagpakasal ito kay General Ledesma. Pagkaraan pa ng ilang buwan, nanganak na si Aryan ng isang bouncing baby boy. Wakas. Sana po ay nagustuhan niyo at na-inspire kayo sa kwentong pag-ibig ni Alton at Aryan. Muli, samahan niyo po kami sa marami pang kwentong pag-ibig mula sa puso. Maraming salamat po.